Yon, magandang araw mga katropang maglalado. At naandito kami ngayon sa school. At ito yung mga seedlings na ipinunla ng aking mga estudyante. Ito po ay mga seedlings ng sili at seedlings ng talong. Ayan, kung mapapansin niyo mga katropa, ay marami ang hindi nagtubo. Gawa ng itong mga seedling tray na ito ay walang greenhouse na pwedeng paglagyan. At ito po ay inilalagay lang dati dyan sa may ilalim ng imbakan ng tubig. At inilalabas kapag ka mainit. Pero lagi silang nauulanan. Kaya naman ito ang naging resulta. Maraming mga buto ang nalunod, nabulok. Kaya hindi na nagtuloy ng pagtubo. At yung iba naman na mga seedlings na nakatubo na ay nasobrahan ng ulan, nababad sa tubig. Kaya ang nangyari ay namaratay. Yan. Siguro ito, ang estimate ko dito ay mga hindi bababa sa 300 na seedlings lang ang nagtubo. Pero kung bibilangin, ito ay libong puno. Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 13 times 8, 24. 8, 24. 104. Ibig sabihin ito ay 1,040 na butas itong 10 tray na ito. So wala pa sa 50% yung nagtubo na mga seedlings ng mga katropa. So sa pasukan, ito ay ready for transplanting na. Ayan oh. Meron na silang higit sa 4 na dahon. Ayan, malalapad-lapad na din yung mga dahon ng talong. So katatapos ko lang magdilig dito mga katropa. Ang gagawain ko naman ay bubunot-bunutan ko ito ng mga damo-damo. Dahil madami ng mga damo na nagtubo. At yun, kung mapapansin niyo may mga pailan-ilan pa ng mga seedlings ng sili na humahabol sa pagtubo. Mga late germination na. Ayan. Dito meron din mga pailan-ilan. Ayan o. Naliliit. So, yan. Sana ay madagdagan pa kahit kaunti. Ayan o. May mga pahabol pa. At ito, ganito ang nangyayari o. Nagkakaroon na ng dumping off. Yan, ang sanhi po ng dumping off ay fungus. Yan, ganyan yung nangyayari kapag palaging basa yung growing media. Mamaya na anak ko at ako'y magagamas pa dito. So yun, samahan ninyo ako mga katropa. Gagamas-gamasan natin itong mga seedling tray. Hindi naman po ito mahirap gamasin. Kaya lang medyo makuting-ting. Yan. So ito lang yung lugar na naisip ko na pwedeng paglagyan dito, kasi kung ilalagay pa rin dun sa ilalim ng imbakan ng tubig, ito ay hahaba ng hahaba ang mga tangkay nila. At dito medyo nasisikatan naman ng araw kapag kahapon, kaya medyo maayos-ayos ang tubo. So ang ginamit lang namin dito na growing media ay purong compost, kaya po ganyan ang naging klase ng seedlings namin. Ang papangit. Hindi ko na nahaluan ng carbonized rice hull saka ng coco peat. Wala akong nahanap na pwedeng pagkuhaan. Wala rin pating budget para sa growing media. Ayan mga katropa oh. Ang daming mga nagturubo na mga damo-damo. Gawa ng yung compost na pinagkunan nito, yun ay compost na galing sa mga ginamas na damo. Kailangan nating bunutin ang mga damo-damo
dito sa ating seedling tray. Kasi itong mga damong ito ay kakompetensya pa nitong mga seedlings sa pag-absorb o pagsipsip ng sustansya mula dito sa growing media. Kakaunti na nga ang sustansya na nakukuha. May kaagaw pa. So yan po ang dahilan kung bakit kailangan nating gamasan. So ayan mga katropa, na-atake na din siya ng mga cutworms. May mga ano na putol-putol na mga seedlings. May mga uhod na umaatake. Yun mga katropa, natatapos ko ng gamasan itong unang tray. Meron pang siyam.